Paalis na kami guys. Ito si Karoka. Legendary Mangmag 16 moto Necroy mo. Yan, biyahe kami papuntang Kamuning. Pupuntahan namin yung resort sa Kamuning. Papakita namin sa inyo kung gaano siya kalayo, magkano, at ano yung ini-expect dun sa resort na yun. Nandito na po tayo sa isang sikat na kalsada dito sa Puerto Princesa, yung Acacia Tunnel. Pagmula po dito, mga 10 minutes na lang, mararating na natin yung resort dyan sa Kamuning. Inubutan kami ng ulan dito sa tunnel, nakikilong lang kami saglit. Medyo wala na rin yung ulan, kaya kami ulit diretso ng Kamuning. Medyo mabulabon pa, pero sana hindi lumakas, sana makarating kami doon sa resort. Dito na po tayo sa kanto ng Kamuning. Ito yung kanyang junction. Papasok po dyan sa dagat. Dyan din po natin makikita itong South Pearl Villa. Malapit lang po siya sa bayan. Part pa rin po ito ng Puerto Princesa. Pero sa unahan konti dito, going south, ano na po yan eh, bayan na ng Aborlan. Ito po yung kanilang number, 0945-166-1779. Yan. Galing po dun sa kanto, lalagpas pa kayo ng Kamuning Elementary School. Tapos pagdating dito sa kanto, yan, nagsanga ulit yung kalsada. Dito po kayo sa kanan, papunta ng dagat. Yan. Bago nyo po marating yung pinakadulo, yung sa may dagat, yan, meron po ulit dito kalsada pa kanan. Yan, yung kanilang tarpaulin. Wala siyang direksyon eh, pero dito po yung papunta ng ano, ng South Pearl Villa sa kanan. Yan, rough road yung daanan. Pag mula po dun sa kanto sa highway ng Kamuning, maganda yung kalsada sementado. Pero yung papunta na dito sa resort, medyo rough road na po. May madadaanan kayo na mga resort, hindi pa yan, diretso pa sa unahan pa, para layo na, hindi pa namin nakikita yung resort. Naligaw na kami. Baka niligaw tayo nung pinagtanungan. Yeah, finally narating na rin natin ito yung itsura ng kanilang gate, yung malaking gate. Tapos dito siya sa left side. Magandang hapon po. Dito na mga kasama natin. So lampas pa doon sa may malaking building na ginagawa. Diretso lang kayo. Medyo kalayuan siya galing doon sa kalsada. Maganda. Ito yung isa nilang accommodation. May table dito sa labas. Pwede kayong kumain. Sa harap niya yung view ng dagat tsaka ng kanilang swimming pool. Galing po dun sa sementong kalsada. Babaybayin nyo po yung rough road. Dire-diretso lang. Hanggang sa makita nyo po yung gate na malaki. Ito po yung itsura ng gate. Wala pa kasi silang pangalan dito. Yan. Pasok lang kayo. Pagpasok nyo po dito, yan, tatambad sa inyo yung kanilang pinaka main accommodation. Then dito po sa bandang kaliwa, yung kanilang chessboard na malaki. Yan, pwede kayong maglaro ng chess. Yan, malalaki siya. Hindi naman siya life size, mga kid size lang yung kanilang mga chess pieces. Pwede maglaro yung mga bata, yung
family. Banding dyan. Tapos, ito po yung back door ng kanilang accommodation. Yan. Then dito, sa unahan, makikita natin yung kanilang parking area. So, ito po yung kanilang service. Kung gusto nyo pong i-rent, kung gusto nyo nang sunduin kayo sa bayan, mag-inquire lang po kayo sa kanilang Facebook page. Tapos dito yung parking area nila. Medyo maluwag. Pwede yung mga sasakyan, motor, kotse, mga tricycle, at iba mong mga service. Then dito meron silang pot na may tubig. Yan, yung South Sea Pearl Villas. And then meron silang mga cottages for rent dito para sa mga walk-in. Lalagay ko yung presyo dyan sa taas para malaman nyo kung magkano. Yan. Ito pa. So may mga duyan dyan. Ito yung mga cottage na yan. Yung mga tables and chairs. May bayad po yan. Para sa mga walk-in. Tapos ito yung kanilang beachfront. Yan. So papakita ko sa inyo yung aerial view nito. Ang ganda nung dagat. Hindi siya ganoon kalalim. So maganda siyang paliguan. Then yung buhangin nila, hindi siya puti. Medyo kulay brown. Pero maganda kasi pino. Yan, malawak. No? Tapos, yan, meron silang volleyball court dito. Kung gusto nyo maglaro. So, maganda siya for for team building or family vacation. Pwede po yan dito. Yan, ito. Ito yung kanilang volleyball. So, pagka low tide, malawak yung beachfront. Yan, pwede kayo magkaroon ng activities dito sa harap. Then, maganda po dito sa venue na to yung yung garden wedding o beach wedding. Yan, naka-design naman yung kanilang resort para sa mga ganong klaseng event. Actually, meron silang parang booth. Yung mga bulaklak. Then, meron silang swimming pool na maliit lang dito sa harap mismo ng kanilang accommodation. Yan. Yung kanilang pool merong swan na inflatable. Yan, dito mababaw, tapos dito malalim, 5 feet na. Ito may accommodation din sila. Yun kasi pinaka main nila. Good for 20 packs. Ito naman hanggang 6 na packs po dito. Yan, meron silang A-type. Mga tig 6,000 po ito per night. Pag weekdays, pag weekend naman 6,500. Kung ito po yung accommodation na napili ninyo, meron din silang lutuan doon sa gilid. So meron siyang ihawan doon, may CR sa labas. Ito may CR din sa loob. Tapos meron din siyang mga mini ref tsaka microwave. So ito yung kanilang CR sa labas. Tapos dito merong grill station. Pwedeng mag-ihaw kung may dala-dala kayong iihawin. Yan, may lababo dun sa dulo. Kabilang dulo, tapos yan na, yung ihawan. Ang maganda po dito sa kanila, wala silang corkage fee. Walang bayad. Pwede kayong magdala ng pagkain, mga inumin, walang bayad. So, ito po yung kanilang A-frame villa. Papasukin natin. Tignan natin kung anong meron sa loob. Ayan. Madilim. Ito, may 2 bed. Tapos may mini fridge saka microwave. So pwede rin magluto, mag-init ng pagkain. Then meron din siyang CR. Ito.
Oh, ganda ng kanyang CR. Open. Yan. Ang cute. Nakabukas yung kanilang CR. Air condition po ito. Yan. So good for 4 to 6 person itong kanilang A-frame villa. Meron silang 3. Hanggang doon. Ito pong main house nila, yan pwede i-rent exclusive ng 20,000 yan, hanggang sa taas. Lahat ng facilities, lutuan sa labas, yung kanilang dining, sala, room sa taas, kasama na po doon sa 20,000. Pag weekend naman, ano siya, 25,000. Yan, pasukin natin yung kanilang main accommodation. Ito po. So, ito napakalapad, meron siyang sala, may kitchen, may dining area dito sa loob, tsaka doon sa labas. May minibar, tapos may room din siya dito. Yan, air condition din. Yan, malaki yung room niya. Tapos ito ay CR. May shower din siya. Okay. Tago siya dun sa kabilang room. May daanan dito. May daanan din dun sa room sa kabila. So, pasukin natin. Ayan, lusot-lusutan siya. Ayan. Lusot ka dito sa kabila. Tapos, meron siyang terrace. Maganda. Kanilang design. Then, akit tayo sa taas. Tignan natin kung ano meron doon sa taas. Dito po may microwave, may dispenser, may ref. So, kompleto yung mga gamit. Kasama na po yan sa pag-rent ninyo pag exclusive siya. Ayan, ang daming room. So, ito, malaking room. So, pwede siya talaga pang maramihan. Yan. Air condition din siya. Then, dito yung kanilang CR. Pilawin natin. Yan. Dito pwede rin matulog kung masyadong marami. Hindi kayo kasya sa mga kwarto. Pwede dito. Yan, dito may room din. Yung 2 bed. Tapos, dito. Meron pa. CR pala. Yan. May parang mini office. May parang sala-sala. So, dito sa side, pwede matulog. Kung hindi kasya dun sa mga rooms. And so, dito po may kuryente, may signal din. Tapos, pagka nagkaroon ng brownout, meron silang solar backup. May solar generator sila, kaya walang problema. Tapos, may wifi din. Yan, meron din silang video kay doon. Sa mga gustong kumanta, mag-relax-relax. Yan. Tapos, may mga upuan dito sa harap. Pwede kayo mag-relax. Ang view nyo yung kanilang pool tsaka yung kanilang dagat. Pwede nyo palang i-rent yung buong place na to, yung kanilang resort, for 35,000 pesos. Good for 35 bucks na. Lahat ng facilities, lahat ng room, yung mga A-frame villa, itong main house, yan, libre na lahat. Kung mag-exceed kayo ng 35, additional 500 per pax. Open din sila sa day tour. Ang entrance naman po nila dito, 200 pesos sa adult, 125 sa kids. Yan, pwede na kayong maligo sa swimming pool, mag-rent ng kanilang mga cottages. And finally, open na sila for public. Pwede kayong bumisita, day tour, pwede kayong mag-overnight dito. Maraming mga choices, pwede sa villa, pwede dito sa kanilang main house.